Gagala nga na naman ang Mamshi Panay nyo, kaya naman paggising ko nga ng pangabandang tanghali, ito nga't nag-asikaso agad ako ng sarili ko. At pagkatapos ko nga mag-asikaso ng sarili ko, sunod ko namang inasikaso ay yung mga dadalhin namin. Uuwi nga kami ngayon sa bahay ng mama ko dahil piyesta sa kanila ngayon at makikipiesta kami. At dahil kasali yung pamangkin ko sa Santa Cruzan or sa gala kung tawagin, ito nga dinala ko na yung mga gamit ko gaya ng plancha, pangkulot. Umorder din ako ng magiging hair extension niya pati na rin ng eyelash extension. Dinala ko na nga din itong dalawang sando na in-order ko sa TikTok para naman sa isang pamangkin kong LGBT. Hindi naman na kailangan yung plancha o di naman kaya pangkulot pero dinala ko na din para in case magbago yung mga isip namin kung anong ayos yung gusto niya meron kaming magagamit. At dahil uuwi na din naman na kami sa bahay ni mama, isinabay ko na nga din tong isang box na order sa amin na chili garlic oil. Bali yung nag-order nga neto ay siya pa rin naman yung mga dating nag-order sa amin. Mabilis siya makapagpaubos ng chili garlic oil mga mamis kasi dinadala niya sa opisina. At gaya nga ng palagi niyang order, hindi na kami naglalagay ng sticker or logo sticker kasi nga meron na siyang sariling logo sticker na nilalagay dyan. Nung una nga ay nilagay ko sa karton pero feeling ko hindi siya kasya tsaka parang mas mahirapan akong bitbitin. Kaya naman kinuha ko na nga lang tong eco bag at dito ko na lang siya inilagay lahat. In fairness naman, masaktong-sakto tsaka hindi ako mahirapan bitbitin. Meron din palang sumobra, itong sumobra naman ay bibigay na lang din namin sa kanila kasi hindi naman talaga ako nag-i-stock dito ng chili oil. After ko naman nasikasuhin yung mga bibit-bitin namin, itong at naglagay na ako ng bag at nag-lip tint lang ako. Hindi na nga ako masyadong nag-ayos kasi alam niyo naman yung mga kaibigan ko, mga inggitera. Ayaw nila ng mga nasasapawan sila kaya kailangan lumilevel lang ako sa kanila. Charot! Muntikan ko pa nga makalimutan, bumili din pala ako ng contact lens sa EO para nga may masuot din yung pamangkin ko. After ko nga mag-ayos, syempre hindi ko na pwedeng kalimutan si Athena. Si Athena talaga, maagang nagising yan, alas 5 pa lang ng madaling araw. Kasi nga maaga siyang nakatulog, alas 7 pa lang ng gabi. Kaya naman ayan, kung kailan paalis na kami, dun siya nakakaramdam ng antok. Nag-alarm talaga ako ng mga alas 11 pero nagpagising pa rin ako sa kanya kasi nga baka hindi ko marinig yung alarm. Simula kasi talaga nung nagkasakit ako ay medyo hirap na ako sa pagtulog sa gabi kasi nga may mga iniinda pa rin akong masakit sa katawan ko. Nung natapos na nga kaming mag-ayos at nasigurado ko na wala na kaming nakalimutan, ginising lang namin si Daddy para magpaalam itong at lumabas na kami ni Athena. Parang medyo ulan pa nga nung araw na yan pero hindi pa din kami nagdala ng payong kasi nga malapit lang naman yung sakayan at pagbaba din naman namin mamaya nandoon din naman na agad kami sa may tricyclean. Bago nga pala kami sumakay, dumaan nga muna pala kami dito sa Pure Gold para bilan si Athena ng mga pagkain niya. Bumili lang naman kami ng mga magiging snacks niya dahil hindi pa din kami nagtatanghalian. Tapos yung mga ngangat-ngatin niya habang nandun siya sa loob ng bahay. Bali bumili ako ng mga wafer, bumili kami ng Quaker Oats, pati na rin ng kanyang yogurt at gatas. Gusto niya kasi talaga na yung Quaker Oats niya ay nilalagyan ng gatas pero hindi nalalagyan ng asukal. After nga naming magbayad itong at lumabas na kami para makasakay na. At pagsakay nga namin dito sa jeep, tingnan niyo naman si Athena, nginata agad yung kanyang yogurt. Dahil bakasyon na nga at wala nang pasok, ang bilis lang nung biyahe namin. Kaya pagbaba nga namin ng jeep itong at nakasakay agad kami ng tricycle dito sa Riverside. Inaantok na nga yan si Athena pero sabi ko matulog na lang siya pagdating namin kila mama. Pagdating nga namin dito sa bahay ni mama ay kanina pa pala nag-aantay sa akin yung mga pamangkin ko. Kasi nga kailangan ko munang kabitan ng contact lens. Pati na din yung eyelash extension bago nga siya make-upan ng kuya niya. Buti na nga lang kahit first time lang magkabit ng pamangkin ko ng contact lens ay hindi ako nahirapan sa kanya. Siguro dahil gustong-gusto niya rin talaga magkabit ng contact lens kaya madali ko siyang nakabitan. Eto nga after ko siyang kabitan ng contact lens, nilagyan ko ng solusyon yung mata niya para naman hindi siya manibago or di naman kaya hindi mag-dry yung mata niya. Nung nakabitan ko na siya ng contact lens, nakabitan ko na rin siya ng eyelash extension, hindi ko na lang na-videohan. At pagkatapos ito nga minake-upan na siya ng kuya niya na ate na ngayon. O, diba hindi nyo kaya? Buti na lang talaga mahilig mag-makeup tong kuya niya, ate niya na pala ngayon, kaya naman hindi na namin kailangan mag-hire ng makeup artist at marami din talaga siyang makeup. After 25 minutes nga mga mamis, natapos na siyang make-upan nung kanyang ate, naikabit ko na rin yung wig sa buhok niya at pagkatapos ito nga sinuot na yung gown niya. Hindi na pala kami gumastos sa gown mga mamis kasi yung tita niya sa side ng mama niya ay meron namang gown na sinuot nung dibu kaya ay na lang yung ginamit niya. Medyo maluwag lang sa kanya pero ginamitan na lang nung pin sa likod para nga medyo mag-fit sa kanya. Pagkatapos naman sa gown, itong at kinabit na rin sa kanya yung mga accessories niya pati na rin yung maliit niyang crown.
Nakakatuwa mga mamis kasi ang sabi ni Athena, ang lakas daw maka-Ariana Grande nung ate Shirley niya. Nung nasigurado na nga namin na okay na ito at naglakad na kami para magpunta na sa cover court. Itong cover court na to ay sobrang lapit lang neto sa bahay ni Mama. Paglabas ng iskinita, cover court na. At pagdating nga namin dito, bago namin siya papilahin ay nagpicture muna sila ng escort niya. Tikan pa nga namin makalimutan yung sash niya, buti na lang nag-announce yung organizer kaya naalala ng mama niya at binalikan sa bahay. Bali siya pala ang na Reyna de los Confesores. Nung naikabit na nga yung sash niya, pinapunta na nga namin siya sa pila dahil maya-maya din ay magsisimula na yung Santa Cruzan or Sagala nga kung tawagin. Dapat nga talaga alas 4 magsisimula yung Santa Cruzan pero dahil hindi pa nga kompleto yung mga Reyna, mga alas 5 na sila nakalabas ng court. Habang hindi pa nga sila lumalabas ng court, pinicturan ko nga muna ulit sila nung kanyang escort. Ito nga palang escort niya ay kuya niya lang din naman. Bale, ito yung panganay tapos pangalawa yung nag-makeup. At syempre, hindi pwedeng mawala ang mga supportive titas at ninang. Nagtatawanan nga kami dyan kasi sabi namin, baka kulang pa ng Reyna ay pwedeng-pwede naman kami. Charot. Hayaan nyo nga palang ipakilala ko sa inyo yung pinaka-leader ng aming samahan. Hindi naman kami na-inform ng mga organizer na siya pala ang napiling mystery judge. Ang nanghuhusga. Nanghuhusga. Joke-joke lang lahat ng mga naririnig nyo mga mamis dahil ganyan lang talaga kami magbiruan kapag magkakasama kami kasi ayaw talaga namin ng bad vibes. Habang busy nga ako dito ang nakikipagchismisan sa mga kaibigan ko, si Athena naman ay busy-busy din kakaikot dahil tinitingnan niya lahat ng nakasuot ng gown. Natutuwa siya mga mamis kasi first time lang naman niya makakita or makapanood ng gantong klaseng Santa Cruzan. Kasi nga hindi naman lumalabas to si Athena kung hindi pa nga namin to pinilit kanina dahil sabi namin maraming mga magagandang nakasuot ng gown ay hindi pa yan lalabas sa bahay ni Mama. Tignan nyo nga mga mami, sinasabihan niya kung pwede daw bang picturean yung mga nakagaw. Na nakakatuwa kasi pumapayag naman sila. Lahat yan ikikif ni Athena sa cellphone niya mga mamis. Maya-maya nga ay nagsimula na sila and hindi na pala kami sasama mga mamis kasi nga alam nyo naman yung mga pako may kapansanan at mapapagod lang. Saglit nga lang silang nag-ikot mga mamis, nagulat kami nandito na agad sila dahil nga umulan. Kanina nga napakatagal nila sa loob ng cover court ay hindi umuulan. Kung kailan nga nagsimula na silang makalabas ng cover court at medyo malayo na sila, doon naman bumagsak yung ulan. Dapat nga talaga ay medyo malayo-layo pa yung iikutin nila pero dahil lumakas na nga yung ulan at nabasa na yung kanilang mga escort pati na rin yung kanilang mga arko, naisipan na nga lang na bumalik na agad sila ng cover court. Buti na lang talaga lahat ay may dalang payong kaya napayungan naman yung mga Reyna pero yung mga escort nila ayun yung mga nabasa. Medyo nakakalungkot lang mga mamis kasi pinagandaan nila ng bonggang-bongga yung mga susuotin nila pati na rin yung mga makeup nila at lalong-lalo yung mga arko nila tapos uulan lang. Pero wala namang magagawa kasi umulan na, mahalaga naman ay nakapag-ikot pa din sila kahit hindi ganun kalayo yung mga naikot nila. Eto at nakita ko na nga yung mga pamangkin ko, pati na rin yung tagahawak nila ng arko. Awang-awa ako mga mamis kasi tingnan nyo na basang-basa sila. Tanging yung pamangkin ko lang nakasama sa gala yung hindi nabasa. Ang nakakaloka nga mga mamis, kung kailan nandito na ulit sila sa court, doon naman na huminto yung ulan at naging ambon-ambon na lang. Pero dahil nandito na nga sila, hindi na tinuloy yung pag-iikot at dito na nga lang sa loob ng court dahil mag-a-awarding na. Pagpasok nga nilang lahat dito sa court ay pinagpahinga nga muna sila at syempre pinag-retouch na rin tapos yung iba ay pinakain muna. Maya-maya nga ay binigyan na rin sila ng certificate of participant at pagkatapos isa-isa na nga silang pinagrampa habang nakagown. At sakto din naman mga mamis ay tumigil na yung ulan at natuyo-tuyo naman na yung cover court. Ito talaga yung maganda dito sa amin mga mamis kapag merong Santa Cruzan. Kasi hindi lang sila basta mag-iikot, after nila mag-ikot ay rarapa pa sila na nakagown at pagkatapos meron pa silang mga dance presentation. And after nun meron pa silang mga award. Kaya naman, hindi talaga masasayang yung effort, yung pagod sa paggawa ng arko, sa pagpili ng gown na susuotin, pati na rin sa pagmi-makeup at paglalakad. Pero nung mga araw talaga na to, mga mamis, ay dahil nga umuulan, medyo minadali na para nga makapagpalit at makapagpahinga na yung mga Reyna. Dahil meron niyang mga mystery judge, isa-isa silang pinagrampa ng nakagown at pagkatapos, doon naman na sila pinagpalit para nga makapagsayaw na. At yun nga yung hindi ko na naabutan mga mamis kasi after nilang rumampa ng nakagown, ilobas kami ng mga kaibigan ko sa court para kumain. At pagbalik nga namin, ito natapos na yung kanilang dance presentation pati yung pagrampa.
Pero syempre, hindi naman kaming umuwing luhaan mga mamis. Hindi man namin napanood yung pagsayo at pagrampa niya. Pagbalik naman namin dito sa court, nakuha naman siya ng award. Sulit pa din yung pagod, pati pagsigaw-sigaw namin kasi hindi kami umuwing luhaan. Nakuha kami kahit papano ng award. At nung tuluyan na nga natapos yung program, bago nga kami umuwi sa mga sinapupunan ng aming mga ina, syempre hindi muna pwedeng mawala ang picture-picture.